Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hello everyone! Welcome back to my channel, Rosel Ompay's Life. So ayan, dito na naman ako nagbabalik. Medyo matagal na ulit ako nakapag-upload mula nung aking last video na i-upload dito sa aking YouTube channel. So ayan, ang pag-uusapan natin dito sa video na ito ay about dito sa Israel. Kung paano ba kami tinatrato ng aming mga employer dito sa Israel. Kung safe ba kami dito, kung maayos ba ang aming mga kalagayan sa gitna ng gulo dito sa Israel. So, yan ay isa-isahin nating pag-uusapan. So, ayan. Ngayon, sa araw na ito ay Friday. So, lumabas ako sa aking work kasi 2 linggo na ako nagstay sa aking alaga. So, gusto ko naman makalabas, makalanghap man lang ng sariwang hangin at makakita ng ibang mukha. 'Di ba? Hindi ako pumunta ng Tel Aviv kung saan doon ang talagang tagpuan ng mga caregivers ng mga Pilipino. Pag nagdi-day off sila ay doon talaga sa Tel Aviv Central Bus Station. Nandun ang kanilang flat. Kasi hindi ako kumuha ng flat. Kasi hindi naman ako madalas lumalabas sa aking work. Na mula nung pagdating ko dito 6 years ay hindi lang talaga ako nagfa-flat kasi una nanghihinayang ako sa bayad. Kasi monthly nasa 300, meron 350, meron din 400 ang rent mo sa flat. And ako kasi nung first 1 year ko dito, lingguhan akong lumalabas sa aking trabaho pero hindi ako pumupunta sa flat. Nagpa-part-time ako kasi nagbabayad pa ako ng aking placement fee na talagang mataas ang placement fee ko dito nung pagpunta ko dito. So talagang yung day off ko ay hindi ako nag-stay sa flat. Bagkos pa-part-time ako. Nagre-relieve ako ng mga caregiver na gustong mag-day off na hindi pwedeng iwanan yung mga alaga. So, kailangan nila ng magbantay 24 hours hanggang sa sila ay makabalik. So, ayan ang ginagawa ko noon. Nung first 1 year ko dito sa Israel. So, naghahanap ako ng part-time para hindi mabakante yung aking isang linggo. So, ayan. Friday, Saturday ang day off namin dito sa Israel. So ayan. Dito sa Israel, ang Israel ay part din ng Middle East. So nung nag-a-apply pa lang ako dito, hindi ko talaga alam na part pala siya ng Middle East. Akala ko part siya ng Europe. Kasi yun ang sabi nung mga nandun sa Pinas dati kasi wala naman talaga akong idea about Israel. So, tas nung pagdating ko dito, saka ko lang nalaman na ang Israel pala ay part ng Middle East. Pero, ang Israel ay iba yung, alam nyo yun, iba yung kultura nila dito. Compare sa ibang bansa na part ng Middle East, compare sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar, sa Saudi Arabia, iba ang culture ng Israel. Ang culture nila dito I mean yung lifestyle nila dito ay parang may similarity sa West, like America, Europe, mga ganyan. So mayaman ang bansang Israel. Mayaman naman talaga pagka sa Middle East, diba? Lahat ng mga bansa sa Middle East ay mayaman. Pero dito sa Israel, ang pagkakaiba lang siguro ay about sa kung paano nila tratuhin ang kanilang mga caregivers, kasi ang kadalasan namang trabaho dito
ng mga foreign workers, Filipino, ay caregiving. So, sa caregiving, sa mga nursing home, ganyan, Filipino, Nepal, Russian, sa Ukrainian din, at sa mga construction naman ay Chinese, ayan. And sa farm ay mga Thailander, mga Thai. Yan. So dito sa Israel ang kadalasan naming dito bilang kalasang sitwasyon ay live-in ka talaga sa iyong employer. Talagang nakatira ka sa bahay ng iyong employer, kasama ang iyong employer. So ito ay 24/7 na trabaho. Pero sa weekend, Friday and Saturday, depende sa sitwasyon, kung ang iyong alaga ay hindi na pwedeng mag-isa, hindi siya pwedeng iwanan, so kailangan mong kumuha ng reliever o yung papalit sa iyo habang ikaw ay nasa day off. So kung ilang ang oras ng day off talaga ay 26 hours. Yan, 25 nakalagay sa kontrata namin, pero kadalasan ay ang iba ay kasi magbabiyahe pa, 'di ba, malayo. So ang iba ay merong 26 hours, yung iba ay merong 28 hours. Ang sa akin ay meron akong 28 hours. Ayan. Kasi hindi ko naman nagagamit yung aking rest hours sa weekdays ng 2 oras. Meron kasi kaming break time kada araw ng 2 oras. Hindi ko siya nagagamit kasi kadalasan lumalabas ako, namamalengke, kumukuha ng mga gamot ni Lola. And si Lola ay, yung alaga ko ay may problema sa pag-ihi, sa pagdumi. So, sa araw talagang mayat maya ang tawag niya sa akin, kaya hindi ko talaga nagagamit yung aking rest hour na 2 hours every day. So nakiusap ako sa pamilya nung pagka-umpisa pa lang magtrabaho sa kanila, sabi ko, since hindi ko naman magagamit ang aking 2 hours, idagdag na lang yung 3 hours para sa aking day off. So instead na 25 hours lang ang day off, so meron akong 28 hours. So umalis ako ng 2:00 ng Friday, ang balik ko ay before 8 ng Saturday, pero hindi na ako umabot ng 8:00 talaga. Minsan, madalas 7:00 nakakauwi na ako, minsan 7:30, pero hindi na ako umabot ng 8:00. So ayan, balik tayo sa kung paano kami tratuhin ng aming mga employer dito sa Israel. Dito sa Israel, sa aming mga foreign workers, meron kaming equal na rights, equal na benefits sa mga Israeli citizens. Kung ano yung mga benefits nila ng mga Israeli citizens, ganun din sa aming mga caregivers or sa mga foreign workers. Wala silang lamang. Talagang kung anong meron makukuha nila, ganun din ang makukuha namin. So ayan, talagang fair ang kanilang government pagdating sa mga benefits ng mga workers, mga foreign workers. And so far wala akong nababalitaang inabuso sexually, physically. Yung physically, yung siguro pagka nagkaroon ka ng alaga na dementia or merong Alzheimer's. So kasi hindi nila alam yung mga ginagawa na nila pagka ganyan na ang kondisyon ng iyong alaga. So may mga time na nananakit sila, pero hindi yun intentionally na sinasaktan kanila, unlike sa ibang country na talagang sinasaktan ka talaga, na alam nila na sinasaktan ka. Compared dito sa mga matatanda na may mga sakit na mga ganun, lalo pag worse na yung case ng Alzheimer or dementia, talagang nananakit sila, pero hindi nila intention na saktan ka, kasi wala nga sila sa isip, hindi na nila alam ang ginagawa nila. So pagka merong ganyan, pagka may mga ganyang case, yung iba nakakaintindi, pero yung iba naman talagang nagre-resign sila, umaalis sila sa kanilang trabaho pagka ganyan na ang
case ng kanilang mga alaga. So, madalas naman ang ginagawa ng pamilya ay dinadala na lang sa beta vote, sa mga nursing home or old age home, or sa atin ay home for the aged, mga ganyan. So, ayun, so far wala akong nababalitaang naabuso, sinasaktan, hindi pinapakain. Wala naman, wala. Talagang mababait sila. Mababait at takot silang manakit ng kanilang mga workers, na kanilang mga caregivers, kasi talagang may law na takot sila sa kanilang law, sa kanilang batas. Hindi talaga pwedeng yung physically na saktan ka ng iyong alaga or family ng iyong alaga. So, masaya kami dito sa Israel. Kung pag-uusapan ng sahod ay talagang malaki compare sa ibang bansa, compare sa America or sa Europe. Malaki kasi yung sahod namin ay buo naming nakukuha. Wala siyang kaltas ng tax or kung ano-ano pang kaltas. Talagang kung magkano yung sahod mo, gross mo na, yung gross mo, yun na rin yung net mo. So, talagang kung wala kang binabayarang utang, kung wala kang malaking pamilya na sinusuportahan, talagang maganda ang sahod dito. Makakaipon ka talaga. And, ayun, masaya kami dito sa Israel. Maganda talaga ang Israel. Talagang lalo na pagka yung mga biblical places, yung mga holy places, holy site dito, talagang pag nakapunta ka, para bang na-feel mo na din na parang na-feel mo na nakasama mo si Jesus Christ, lalo pag napunta ka sa Jerusalem, sa Nazareth, sa Bethlehem. Talagang iba yung feeling. So, ayan. Talagang masasabi ko ay maganda talaga dito magtrabaho. Kung sana ay wala itong gulo na nangyayari katulad ng sa sitwasyon ngayon, sa gulo na nangyayari ngayon between Israel and Hamas. Ayan. Pagka ganito kasi, nung 2021, meron ding nangyari na akala ko yun na yung worst. Ayan, nasabi ko yan dun sa previous video ko. Pero ito pala yung, itong year na to, ang naranasan ko na pinaka-worst. Kasi ayun nga, involved yung mga civilians. So, kung wala lang sanang ganito, na walang mga ganyang attack na mga terorista na yan, maganda dito sa Israel. So, talagang alam nyo yun, yung gugustuhin mo talagang dito i-google yung yung mga panahon ng pagtatrabaho mo habang nag-iipon ka, habang may mga tinatapos kang project sa Pilipinas, ganyan, habang may pinapaaral ka. Maganda talaga ditong magtrabaho sa Israel kasi safe, maraming benefits, mataas ang sahod, walang kaltas. Ayan, talagang masaya magtrabaho dito sa Israel. So ayan lamang, sa mga nagtatanong kung ano ba ang sitwasyon namin dito sa gitna ng kaguluhan, okay naman po kami. So ngayon, katulad ngayon, Friday, so lumabas ako sa aking trabaho kasi gusto ko munang mahiwalay kay lola ko dun sa alaga ko kasi 2 linggo kaming magkasama. Gusto ko din ng ibang tanawin, gusto ko din ng ibang mukha na makikita. Gusto ko din lumabas ng bahay, 'di ba? Pero hindi ako pumunta ng kung saan para mag-enjoy. Alam niyo yung kasi pag pumunta ako ng Tel Aviv, mapapagastos talaga ako. Although gusto ko lang naman magpahinga, gusto ko lang naman yung magkakita naman ng ibang tao. Ayan, so dito ako sa aking part-time, nandito ako sa ibang bahay, iba tong kwarto na to, hindi to kwarto ko. Kwarto to nung caregiver na pinalitan ko. So umalis siya kaninang 4:00, babalik din siya bukas ng 4:00, mga ganyan, 5:00. And so ayan, 24 hours ang aking relief dito.
ito yung ginagawa ko pagka hindi ako nakakuha ng relieving job. So nag-i-stay ako kay Lola kasi gusto kong makaipon kasi mayroon akong project na ginagawa sa Pinas. So, instead na gumala, pero gagala din naman talaga ako. Naghahapit lang talaga ako sa panahon na ito. Sa this time talagang kung makaipon muna ng kaunti. Bago ako sasama sa mga tour o sa mga trip, ganyan. Habang magulo pa ngayon ang sitwasyon doon sa mga bandang malalayong lugar, doon sa pupuntahan ng mga trip, mga tour, ganyan. So, naghahanap muna ako ng relieving job para naman hindi mabakante yung aking weekend, yung Friday, Saturday. Dito naman sa aking trabaho, dito sa part-time ko na ito, very relaxing. Talagang halos walang ginagawa. Yung matanda ay nandun sa sala nanood ng TV. And ako, nandito ako sa kwarto. Ayan, pwede din naman akong manood kasama niya. Iniwanan ko lang siya sandali. So, wala akong gagawin dito kundi bantayan lang yung matanda kasi nakaluto na lahat, nakaprepare na lahat. Relax lang ako dito, 'di ba? Nagre-relax ka na, kumikita ka pa. So ayan, saan ka pa? So ganyan ang buhay namin dito sa Israel. Kung gusto mong kumita ng extra, pagka linggo-linggo kang pinapalabas ng alaga mo kasi may mga ibang alaga na independent pa naman na pwede pa silang iwan ng weekend ng Friday, Saturday or kinukuha sila ng kanilang mga pamilya. Ayan, so kaya ang caregiver ay pinapalabas ng linggo-linggo. So dun sa mga caregiver na yon na linggo-linggo ang day off, naghahanap sila ng part-time na ganito. Sila yung pumapalit sa mga caregiver na hindi pwedeng iwanan yung alaga. So sila yung mga reliever. Ayan, ako ngayon ang reliever. Pero may sasabihin ako sa inyo, weird ang aking sitwasyon kasi lumalabas ako, pumapalit ako, meron ding isang reliever doon sa work ko na pumalit sa akin. Ayan. kasi si Lola hindi yun pwedeng walang caregiver kasi nandun yung mga anak niya, yung lalaki at babae, pero hindi yun gumagawa ng mga gawain kay Lola. Hindi sila ayaw nilang gawin yun kasi may caregiver naman daw, hindi naman nila trabaho. So ayun, sabi ko lalabas ako since ayaw nyo ng mga alaga ng nanay nyo, so maghahanap ako ng papalit sa akin. Ayan, so meron ding pumalit sa akin doon and nandito ako pumapalit. So diba weird? Ayun, so ganun ang ginagawa ko kasi gusto ko lang naman yung makahinga din ako kay Lola kasi araw-araw 24/7 ang trabaho ko sa kanya. So gusto ko din na mahiwalay naman ng sandali para naman may relax yung aking isip, may relax yung aking katawan, ang aking utak, 'di ba? Para naman makagawa ko ng ibang trabaho aside sa trabaho ko na ginagawa ko araw-araw. So ayun lang. Ayun lamang ang aking rason. Gusto ko lang huminga. So ayan, sana may nakuha kayong tip and idea about dito sa aming trabaho as caregiver dito sa Israel. And kung nagustuhan niyo ang aking video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. So see you in my next video. Bye-bye! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never